Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, tira mo ka ako yung si Percy ka ako, magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy, Lapid, fire! Percy, Lapid, fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy, Lapid, fire! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po tayo mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating palatuntunan at sa mga nais po magbigay ng reaksyon kaugnay po ng mga issue na ating pag-uusapan ngayong umaga, maaari po kayong tumawag sa ating pong landline. Ang numero po ay 412-0288. Maaari din po kayong tumawag dun sa isa nating landline 997-7589. At ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Tayo po ay napapanood sa A-Tri TV sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At sabayang napapakinggan sa impilang DZRJ Radyo Bandido 8 sa inyong mga talapitan. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid. Hataw!
Sa ikalawang araw na pagdinig po ng Kongreso kaugnay ng malalang droga sa New Bilibid Prison kahapon, lalong nadiin na po si Senator Leila de Lima sa kanyang kaugnayan sa talamak na droga bilang protektor o cuddler, mga kaibigan, ng mga drug lords sa NBP. At natatandaan niyo po si Colonel Marcelino, yung pong dating PIDEA agent, absuelto na po, mga kaibigan, sa kanyang kaso. Kasama yung isang Chinese na sinasabing interpreter daw po ng PIDEA. Dito naman po sa Bureau of Customs, tila hindi pa ho nagdedeklara si Presidente Duterte ng martial law, pero dyan ho nauna na maideklara ang martial law. Yan po mga pag-uusapan natin ngayong umaga, mga kaibigan. Kahapon doon po sa Kongreso ay matindi yung mga sinabi po ng mga bagong testigo na humarap kahapon. Ito'y patindi ng patindi. Sabi nga, 30 raw yan . Pero mamaya po yatang alauna ng hapon, itutuloy yung pagdinig naman doon sa Senado. At ang sinasabi po, ewan natin kung totoo yan, ihaharap daw muli itong si Motobato. walang credibility Motobato. Oo. Ngayon, dito sa Kongreso kahapon, napakatibay ng ebidensya. Bakit ho natin nasabi? Sabi ko nga sa inyo, credible yung pong mga witness na kahit po sila ay mga convict criminal, mga kaibigan, unang-una, kung bakit credible sila, dapat silang paniwalaan, dahil sa mga kaibigan, sabi nga namin sa inyo, meron silang tuntunin doon sa Bilibid, yung mga preso na yan. Sa kanila, bawal ang magsinungaling, especially na nasa bingit ng panganib ang kanilang mga buhay ngayon, na kung hindi sila nagtestify, delikado, mga kaibigan, na na maging sila, na mabiktima sila ng alam mo na, sa lawak ng binanggit nila na koneksyon ng droga, kung hanggang saan po ito umaabot. At saka mga makapangyarihang tao yan, kahit sabihin nyo pa na yung iba dyan wala na sa poder ng kapangyarihan, malaki pa rin ang mga hindi nakakasamang pangalan dyan, marami pa rin yan. Lalo doon sa mga pangkaraniwan lang na mabababa lang ang desisyon ng mga bilanggo na sila tumistigo at magsabi ng totoo. Ngayon, paano nating natitiyak kahapon sa investigasyon yung credibility nila talagang hindi mapapasubalian? Ito mga kaibigan, yung testimonya
dating CIDG chief Benjamin Magalong. Sino ba si Magalong? Mga kaibigan, walang makaka-question sa kredibilidad niyan kung ang pag-uusapan natin mga opisyal ng PNP. Isama mo pa si Bato. Ha? At yung kanyang performance bilang hepe ng CIDG noon. Hindi ba yan ang report sa Mama Sapano? Yan, oo. Massacre? Yan, naglakas ng loob yan. Kahit kalaban niya si Noynoy. At yung pinagtapat niya, kaya lalong naging matibay ang credibility ng mga testigo, mga kaibigan. Kitang-kita mo, yung mga testigo hindi naman nag-rehearsal Mahirap i-rehearsal yun. Yung ganong klase ng pananalita, katulad ng tama, di ba? Nung una, ipinaalam niya yan sa mga kinauukulan, specifically kay De Lima para makapagsagawa ng raid dahil nakita nila ang lawak na, ang panganib na ng droga sa New Bilibid Prison. Marami tayong natuklasang kahapon doon sa pahayag na yon ni General Magalong, mga kaibigan. Siyang nakapagbigay na enlighten tayo, naliwanagan tayo kung bakit yung Bilibid 19 ay inalis sa loob ng NBP at inilipat sa NBI detention cell. Hindi ba yun yung sinasabi nung pinatutunayan niya yung statement nila Gulango. Oo. Gulango, mga kaibigan, na at saka nung si Major, ano ba yon? Yung dating PNP, Major, na nagtestigo rin. Yun po, mga kaibigan, malapit kay JB Sebastian. At sinabihan siya ni JB Sebastian, ngayong gabi yun, di ba? Madaling araw isasagawa yung raid sa New Bilibid Prison. Ipinaalam na sa kanya ni JB na, mamayang hating gabi, wala na yung mga yan. Ibig sabihin, nagkaroon ng raid. Ito ho pala, lahat ng ito ay nagsimula sa plano na pinaghirapan nitong si General Benjamin Magalong. Siya ang gumawa lahat niyan, yung Oplan Kronos. Tinanong siya dyan, bakit Kronos ang pangalan? Kasi para ma-mislead yung iba, para hindi matunugan kung ano yung mission nung anong tawag doon? Gagawin nilang operasyon. Operation. Kasi po yung karaniwan ng araw, pagka sinabi mo, meron tayong operation para manghuli ng mga baril. Ang tawag nila ron, Oplan Bakal. Siyempre alam na. Alam na, oo. Kaya matutunugan na. Pwedeng, kung halimbawa, kung sa droga nga yan, Oplan droga gagamitin mo dyan halimbawa, siyempre, titimbrihan yung mga taong may kaugnayan doon para makapagsagawa man ng raid, hindi mahuhuli. Yun po, Oplan Kronos, tinawag na Oplan Kronos. Pagkatapos na maberipikan nila lahat, mag-gather yung mga kaukulang impormasyon at magkaroon ng mga verification, naging matibay ang kanilang mga hawak na ebidensya,
pinagbigay alam kay De Lima. Yung po pala, hindi sila makakasama, mga kaibigan. At pinakiusapan pa siya na kung maaari, wag ituloy yung raid. Si General Bukayo, yung dating direktor, na bata ni De Lima, mga tao ni De Lima lahat yan eh. Oh, ano sabi sa kanya? Benji, kumare, pinuntahan daw siya eh. Sa opisina, oh. Ang sabi sa kanya, nakikiusap na kung pwede, wag itutuloy yung raid. Ano malamang meron ng ganon. Ang sabi daw po, mapapatay siya. Ay di siya madalit sabi, sangkot siya. Kaya siya natatakot, mga kaibigan. Di ba? Yung klase ng pagkatao at yung the manner kung paano sinabi ito, ibinulgar ito kahapon ni General Magalong, yun kapani-paniwala yun. Walang makaka-dispute, mga kaibigan, o makaka-question sa kredibilidad ng statement ni General Magalong kahapon sa Kongreso. At ito nga, dahil dyan, tumibay, naging lalong credible yung testimony ng mga preso. Wala nang makaka-question, ibig sabihin. Yung dati, mga bilangguan niya yan eh. Sinasabi nila, di ba? Ba't mo paniniwalaan yan? Convict yan. Bakit yan ang kukunin mong testigo? Ang tanong ko naman, sino kukunin mong testigo? Si Bukayo? Aaminin ba nun? Yan ba mga hinduropot na yan? Si De Lima nga, nakita mo, hindi umaamin hanggang ngayon. Aamin ba yan? Hanggang sa makulong yan, di aamin yan, magpapakamatay na yan. Ito na nga kasunod niyan eh. Ang kasunod na nga niyan siguradong maaaresto yan eh. Sa tibay ng mga testimony nito mga tao, direkta sila may mga partisipasyon sa krimen. Kaya yung krimen, alam nyo yan, mahirap gawin yan yung may mga nakakaalam na ibang tao, marami kayo. Bakit? Kasi any moment pwedeng kumantay ang iba yan na nakakaalam Lalo na malalagay sila sa panganib. Di ba? Tama yung ginawa nila na magsiwalat na ng katotohanan. Bakit? Kasi kung sakaling may mangyari sa kanila sa Bilibid, pwede silang gamitin na isasakripisyo sila para yung tao magalit sa gobyerno. Dahil gumagawa ng kampanya, kinokontra nila yung kampanya ng gobyerno, tinutuligsa, ginagamit pa nila yung ibang mga international institution, mga bansa, para kumuhumakot ng simpatya. Sa ganon, ito ang maging cover ng kanilang pananagutan sa batas. Yan ang magtatakip sa kanila sa batas. Ang hirap po, mga kaibigan, kung may mangyari sa kanila, pwedeng gamiting issue ito labang kay Presidente Duterte. Mga kaibigan, kasi yung ginagamit nilang human rights violation labang kay Presidente Duterte, hindi maka-score hindi makapasok Kumbaga, ayaw bumenta. Wala. Yung mga pakulo na iniisip nila para i-destabilize yung kampanya ng gobyerno laban sa droga para hindi na umabot na mabulgar kung sino-sino ang mga sangkot dito. Mga kaibigan, kaya tama yon na magtapat na sila ng katotohanan. Bakit? Kasi kung may mangyari man sa kanila ngayon, pwede nang magamit yung yung issue labang kay Presidente Duterte. Dahil hawak na sila ng gobyerno. Ibig sabihin, responsibility na sila ngayon ng gobyerno. Kaya, wala na yung mahirap nang gawin na although pwede pa rin dahil siyempre, hindi naman lahat yan bulgar na kung sino pa yung mga kasali dyan dahil nga po sa dami na, sa laki na ng problemang ito. Ito na lang sasabihin ko sa inyo. Yung iba, ang dami pang pakesyo-kesyo, akala mo, mga investigative journalist Ito, gagamitan mo lang common sense, maintindihan mo na mga kaibigan ang problema
bakit may sinasabi si si Justice Secretary Vitaliano Aguirre na meron pa silang iniimbestigahan na maaaring magsangkot sa mas mataas pang opisyal kay De Lima. Ngayon, yan pong yung sinasabi na yan ni General Aguirre, sino ba ang pwede pang mas mataas kay De Lima dahil secretary na siya, cabinet member eh. Di siyempre, yung mas mataas ang pwesto sa kanya. Sino pa ba yun? O pwedeng, hindi naman sinabi kung sa executive. Kung sa executive yan, ang mas mataas sa kanya, yung executive secretary. O kung hindi naman yon, baka umabot pa kay Noynoy Aquino yan. Ito, tatapatin ko kayo. Yan si Noynoy Aquino, ewan ko. Ipatawag nyo dyan sa investigasyon na yan, di ba? Baka ipatawag yung ibang mga direktor ng Bucor dati. Patawag niyo si Totoy Jokno. Yang si Totoy Jokno, bakit ho naging malakas kay Noynoy yan? Kasi po, nung araw, nung nakaupo yung nanay niya si Noynoy Aquino, yan si Totoy Jokno ang nagdadala dyan sa good time. Balita ko, nagsasyabu yan nung araw Nung ang nakaupo si Cory. Alam niyo mga kabarkada niyan, yung tsuhin niya, kaya ubod ng lakas sa kanya yun Yung si Oreta. Ayun. Na ginagamit na padrino nitong hinduropot na bugaw dyan sa City State Hotel. Mga kaibigan, yung si Cruz. Yung gagong hinduropot na yun na nagtayo ng putahan, nagbebenta pa ng droga. Mga kaibigan, yan ang paimbestigahan ninyo. Ngayon, eto, imposible ba na yung drogang yan umabot pa sa mas mataas kay De Lima? O kahit sabihin natin, halimbawa sa presidente, bakit magiging imposible yun? Nakita ninyo yung illegal gambling, yung wetting? Sa palagay ba ninyo yung wetting hindi nalalaman ng presidente? Sa tagal niyan? Sa laki ng perang involved dyan? Ibig nyo ba sabihin, hindi nagkakaroon ng presidente ng Pilipinas doon sa wetting? May nagkakaroon. Itaga nyo sa bato yan, sigurado yan. Ano ibig sabihin? Iyan din ang sitwasyon ng droga. Kung papaanong yan ay umaabot sa mga matataas na opisyal ng gobyerno hanggang sa presidente. Kaya yan patuloy yan Hindi naman nasusugpo yan Mga kaibigan, bakit? Abot hanggang itaas Ano katunayan? Di ba si Presidente Duterte ibinulgar? Yang anyang PCSO, puro magnanakaw yung naupo dyan. Bakit? Ang ginawa nila yung loto, yung STL, Small Town Lottery, ginawang front ng mga illegal gambling. Ginawang maskara sa illegal gambling. Hindi ba alam na nating matagal yon? Ibig mo sabihin yun, hindi alam ni Noynoy Aquino? Di ba, pag-upo ni Noynoy Aquino, kami unang nagbulgar dyan, Di ba sabi ni Noynoy Aquino, palitan na niya yung STL. Gawin ng yan, loterya ng bayan. Inilagay itong mandurugas na mag-asawang si Wico, mga kaibigan. Tatanggalin daw yung STL, papalitan daw dahil ayaw daw ni Noynoy ng humahawak ng mga STL franchise mga gambling lord. Di ba binulgar namin? Doon pa sa dating impilan, binubulgar ko na yung si Margie Wico, yung asawa niyan, na si Popoy Wico, ipinatawag kaagad si Bong Pineda. Diyan sila nagkita sa Club Pilipino. Binigyan ng pera Kaya, yung instruction ni Noynoy na palitan ng loterya ng bayan, napalitan ba? 6 na taon sila. Isipin mo, pag-upo, in-order niya yun. Ba't walang nangyari? Ibig sabihin, nakinabang din siya.
Diyan nga unang nabisto si Danny Lim na hindi matinong tao yan Mga kaibigan Bakit? Kasi siya ho ang kasama doon sa meeting ni Popoy Wico tsaka ni Bong Pineda sa Club Pilipino. Ano itong kwento na ito? Binibigyan ko kayo ng halimbawa dahil malaki na yan droga, talagang industriya na yan. Kumbaga, ang dami nang nabubuhay dyan. Walang ipinagkaiba sa weteng. Yung weteng, pinakikinabangan talaga ng matataas na opisyal yan. Kaya nga hindi nahihinto yan yan pong droga, ganun din. Mga kaibigan, kumikita rin yung mga matataas na opisyal. Kaya, totoo yung sinasabi ni Presidente Duterte na yung PCS o winalangya. Imbes na itulong sa mga kapuspalad, hindi naman nila natulungan, nagpayaman sila na nagpayaman. Ninakaw nila yung mga pera, kinasabwat nila yung mga weteng lord, imbes na yung koleksyon ng STL ibayad sa PCSO, ang ginagawa, nilagyan ng benchmark. Halimbawa, yung 10% na lang nung kinikita, yun na lang ang ibinibigay sa sa PCSO. Bakit? Kasi front lang nila yung weteng Ginagamit nila, nangungulekta sila ng taya, mga kaibigan, ang gamit nila papilitos ng STL. Pero, hindi naman nila dinideklara yun. Kasi may usapan na sila na ito ibibigay ko sa iyo kada linggo, ganitong halaga. Yun ang usapan Kaya totoo lahat yung sinasabi. Pati yung sinasabi ngayon ni Secretary Aguirre na may mas mataas pa dyan. Sigurado yan. Tsaka yung sinabi ni Magalong kahapon, baka makalimutan natin, lumala ang droga dyan sa Bilibid 2011. Sipin mo, dati nagpapasok lang ng sabu Dumating ang panahon, dyan na mismo. Ang transaksyon na malakihan, milyon-milyon. Kaya dyan ginagawa ang transaksyon. Kasi kung sa labas, mahuhuli. Ngayon, pag nahuli ka sa labas, makukulong ka. Kung doon mo gagawin ang transaksyon, nakakulong na yun Paano pa, ikukulong mo ron? Nakakulong na yung nagtatransaksyon. At saka ito pa, yung natuklasan natin kahapon, at saka nung makalawa, ito pa, huwag niyong kalilimutan, gaano kahayop yung mga pulis na yan, nasangkot dyan sa droga. Kaya ito, tama si Presidente Duterte. Yung listahan, ibinigay niya sa Armed Forces of the Philippines, yung panibagong listahan. May mga judge, may mga kung sino-sino. Bakit ito? Ibig sabihin nun, alam na niya. Alam niya na. Na maraming nakasawsaw na pulis dito. At alam niya, itong mga nagpapanggap dito, na kunyari, sumusunod sa kampanya laban sa droga, kasangkot din ito. Alam niya yan Kaya sa militar na niya binigay ang listahan, mga kaibigan. Yun ang ibig sabihin nun. Duda na siya. Ngayon, ano ang mga ginagawa ng mga walang yan na yan? Di ba nung planuhin daw ni General Magalong yan bandang uli, pinaghintay siya ng pinaghintay. Pinaglaruan siya. Pinaikot siya na parang turumpo. Minamaya-maya siya. Tsaka na. Mga kaibigan, yung pala, bumubuo na sila ng plano para hindi masira. Kasi masisira yung kanilang negosyo. Dahil yung negosyo na yun, may pinag-uukulan yun sinasabi nila, pinag-ahandaan yung pagtakbo ni Dilima. Kaya ikinamada nila yung sindikato ng droga sa MVP. Pero ako, tatanungin ninyo, kay tatakbo yan, kay hindi, talagang nakinabang sila dyan. Talagang ikinamada nila yan para pagkaperahan, para maimbudo nila, ma-maximize nila, mga kaibigan. Kasi hindi katulad no, nakalat-kalat, kanya-kanya.
Ang ginawa nila para ma-centralize nila lahat, ayun, kinalog nila. Inunahan nila yung gagawing raid, nagsagawa sila ng sarili nila, kung sino yung mga involved, yun ang mga nagsagawa ng raid. Tayo sangkot dito, di tayo rin na magplano. Pinlano, kasama nga, pati si Garbo eh. Isipin ninyo, hindi naman sila kasama dun sa unang plano na ipinresenta ni General Benjamin Magalong sa DOJ. Di ba tinarantado ni De Lima, mga kaibigan? Yun ang, eto pa, ang ginagawa pala ganito. Meron pa silang binanggit na agaw bato eh. Yung agaw bato. Tingnan mo, ganyan kawalang niya yung mga NCRPO yung agaw bato, kukunin doon sa suspect. Ito yung incheck. Hinuli. Hindi ang dami niyan. Daming shabu niyan. Kilo. Kinuha ngayon yung shabu. Pagkatapos, ipatutubos pa itong incheck sa pamilya. Okay, maghanap ka ng pera. Ang gagawin, pakakawalan. Pagkatapos kukuha ng ibang taong incheck din, hindi mo alam kung yung sangkot talaga sa droga o hindi. Yun ang palilitawin nilang may dala nitong droga. Pero kung halimbawa, nahuli nila 50 kilo, dideklara nila 1 kilo lang. Tapos didispatchahan na nila yung ganyang kawalang niya. Eto pa. Yung pamilya nung mga convict, mga kaibigan, katulad si Peter ko, kinikidnap pa nila para makahingi sila ng pera dito kay Peter ko. Isipin ninyo, hayop tong mga ito. Magbabalik po kami, mga kaibigan, pagkatapos lamang ng ilang saglit. Manatiling na. Magbabalik ang inyong paboritong programa dito sa DZRJ 810 AM, 8 Media at 8 TV, Cable Link Channel 7. This is 8 TV. I saw her. I saw her from the train. What happened that night? Tell me the truth. My name is Kubo. I look after my mother mostly. What was father like? He was just like you, strong and so handsome. Ugh, Mother, I use magic to tell stories. If you must blink, do it now. About epic battles, warriors, and monsters. But I had no idea my stories were actually true. We've been looking for you for so long. Mother! Kubo, you must find your father's armor. It's your only chance. Who are you? Your family is very powerful. Your mother used her magic to save you and bring me to life. I'm here to protect you, Kubo. And that means you have to do as I say. Don't mess with the monkey. Have you seen this crest before? Of course. This is a miracle. I have found the son of my master. Your quest is now my quest too. We don't know anything about you. Firing an arrow is hardly what I call impressive. Literally the first time I've ever done it. Your magic is growing stronger. You need to learn control. Don't touch anything. He did it. I got this. I don't got this. Claim your birthright, Kubo. Give this story a happy ending. Do you need a little help? No. Yes.
This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Rapid Fire. Tuloy po tayo mga kaibigan, nasa linya pa kaya natin si Bal ng New Jersey. Oo nga. May tawag tayo kanina sa line 2 mga kaibigan, si Bal ng New Jersey. Bal? Hello? Hello? Wala. Your call cannot be... Ayun, cannot be... sa line 2, hello? Bal ng New Jersey. Bal? Hello? Hello? Ayun Sa 1, sa 1. 1, alin ba dyan? Okay naman Sige, on the air na. Hello? Hello? Hello, Hello, Bal? Barbie? Nandiyan ba si Bal? Sige, baka tumawag ulit. Antabayan na natin, ha? Kakahiya naman, layo pa ng mga tawag. Ngayon, mapapansin ninyo, ha? Yung testimony ni Benji Magalong, General Benji Magalong, yun na nagpatibay, Yun. sa testimonya ng lahat, Ngayon, magtataka lang kayo, may mga kumakantsaw pa dyan, may mga pumupunak. Ewan ko, ngihina ng kukote ninyo. Kailangan pa bang i-memorize na aabot yan hanggang hindi lang kay Dilima? At alam nyo ba na yung mga binabanggit na pangalan, kumpleto na ba yan? Hindi pa kumpleto nga Yun nga huli, binigay na nga sa Army, sa Philippines, sa Armed Forces of the Philippines. Bakit? Paano mo huhulihin yung nanguhuli ngayon? Ha? Mga kaibigan, nanguhuli din ngayon, kasama ron 4 na po yung judge doon na sinasabi, mga kaibigan. Hindi. Sino pa yung mga matataas? Meron iniimbestigahan ngayon. Ngayon, ito yung mga testigo na yan, marami pang ibang kasunod. 3 po yan Ilan pa lang yung tumitestigo na iniharap sa Kongreso. Yung mga nagsasabi, ba't daw ganon si Aguirre? Hindi naman si Aguirre nagtatanong mga gago pala kayo Yung ginagawa nilang manner ng investigation tungkol dito sa droga na yan, napapanood naman ninyo. Pinipresenta ng yung testigo para ilahad niya muna kung ano yung lahat ng kanyang sasabihin na nandoon sa affidavit na pinirmahan nila. Para nang sa ganon, hindi maging magulo ang proceedings na isinasagawang investigasyon. Dahil yung pong mga nakapalibot pa lang doon na congressman, sandamakmak yun Dami nun. Hindi naman sila ang pakikinggan natin May isang ang gunggong doon na congressman, pagpatawad nyo na ang termino ko. Pero napakagunggong Kasi gabi ko na napanood yung congressman na yun na nagtatanong, sabi niya, ba't ka kayo tumistigo? Kayo ba walang pinililitaw niya kung walang hinihinging kapalit ng kanilang pagtistigo. Hindi ba kayo baka inaano niya, bibigyan ng pardon? Yun ang mga tanong niya Kundi ba namang gunggong at kalahati yun, bago mag-umpisa ang isang testigo na magsalita at tanungin ni Aguirre tungkol doon sa laman ng affidavit niya, mga kaibigan, sinabi na yun Di ba pinasusumpa? Ikaw ba, sadyang pumirma rito ng kusang loob? Di ba? Oo. Kusang loob nga Hindi na walang tumakot sa'yo. Tinanong na yun, tatanong pa nung gagong yun. Di ba gunggong yun? Under oath Yung yung ba gusto ninyo? Oo. Yung ba klase gusto ninyo mangyaring gulo at mawala dun sa dapat may linya talaga yan Ha? Dapat
Hindi yung labo-labo yung sasabihin. Paano maintindihan yun? Maganda pa nga yun kaysa sa Senado eh. Ngayon, sa lahat ng investigasyon, yan ang pinakamaayos Maayos eh. Pinakamatinong naging investigasyon ito. Kasi binibigyan muna ng pagkakataon yung testigo na mailahad niya ng kompleto yung nilalaman ng kanyang apidabit at tinatanong siya para patunayan na yun nga yung laman ng apidabit niya, kaya sa tinatanong ni Aguirre. O pagkatapos na tanungin, nasa sa committee na yun kung gusto na nilang magtanong. Si Aguirre, hindi nagko-cross-examine, taga-presenta lang. Pinipresent niya yung apidabit. Ngayon, eto nga yung pong tanong pa ng isa, hindi ba baka mamaya mag-a-apply kayo ng hingi kayo ng pardon. Tinan mo, gago. Mambabatas, gago. Bakit to? Pardon ka mo. May batas yung pardon di bahala yung batas. Bakit mo pakikialaman kung gusto niya magka-pardon? Sinong bilanggo ang ayaw ng pardon? Gago. Di ba? Kaya lang, dapat yun naayon sa batas. Lahat naman yan entitled sa pardon Kasi merong patakaran yung pardon. Merong requirement. Kahit magustuhin pa nito kung hindi naman siya qualified na makakuha ng pardon papardonin niya, gago. Di ba? Anak ng... May board of pardon and parole. Hinduropot na congressman yung gagot kalahati, mga kaibigan. Nasasayang yung pera ng tao, nasasayang yung... Nangangawi tuloy ako Tatanungin mo kung walang pumilit sa'yo, baka may kapal... gago ka pala Tapos na yun. Hindi ka nakikinig lahat ng testigo tinatanong bago magumpisang sabihin yung laman ng apidabit niya, tatanungin, ikaw ba sumusumpa na yung mga, ikaw ba hindi ka tinakot, walang pumilit sa'yo, walang coercion, di ba? Ang gagong congressman ng animal na yun. Huwag nyo nang pagtatanungin yung animal na yan, At nangangalay ako mga kaibigan Tinanong na yun, meron bang iba? Buti hindi niya lang ako narinig, pero minumura ko siya, nanonood ako Kasi nasa bahay ako, siya nasa kongreso, buti na lang di niya naririnig yung mura ko. Minumura kita, congressman, kasi hinduropot ka Hindi ko alam pangalan mga kaibigan Si Ace Barber, maganda sinabi. Doon lumutang yung Presidential Anti-Organized Crime na nasa ilalim ni Ochoa. Kasama pa rin sa operasyon nang ilabas yan sila Kulangko. Kaya lumutang yung pangalan ni dating Executive Secretary Paquito Ochoa. Ay, hindi. Kaya niya tinanong yun, may pinagugutan siya ron. Kasi ilang buwan na yan na nakalipas Merong isang dating PIDEA agent, itinuga siya sa media, si Paquito Diaz Ochoa. Pero hindi naman natin pinapangunahan dahil anong malay natin, baka hindi lang hanggang kay Ochoa yan. Ayan, siyempre. Isipin ninyo hayop si Ochoa, itsura pa lang, di mo na pagkakatiwalaan, di ba? Isang taon mo nang kinamada yan Pagdating ng 2011 na yun. Kaya pala yung si Erap, napakalakas dyan. Kila Ochoa na yan. Mga kaibigan. Yung agaw bato na sinasabi, sa Maynila, yun ang trabaho, di ba? Yung MPD na mga nahulihan mismo. Yung anti-illegal drugs unit mismo, hinuli. Ano ba tawag nyo ron? Yun yung agaw bato. At ang masama, isipin mo, nakakulong yung tao, tatakutin yung mga bilanggo. Yung pala, kinikidnap yung pamilya. Tapos manghihingi ng pera, mga pulis. Ganyan ang trabaho nila. Isipin ninyo, kaya dapat silang parusahan lahat ng involved dito Magmula dyan kay Dilima ano ginawa nyo sa mga preso? Nakakulong na nga yung mga tao. Imbes na magbago na yan, kaya nga kinulong yan dyan, kaya nga ang tawag dyan, correction Para maitama sila doon sa kamalian nila
Paano makukorek yan? Ha? Wrong pala yan. Ha? Mga kaibigan, hindi, Bureau, wrong yan, dapat. Di ba? Isipin mo, correction, tawag. Pagkatapos, uutusan mo yung mga bilanggo, ganito gawin ninyo, ganito. Ito naman si JB Sebastian, tinatanong, ba't di raw ipatawag? Hindi kasi kayo nakikinig eh. Makikinig kayo. Ang sabi ni Aguirre, nung tinanong siya dyan, ba't hindi pinatatawag si JB? Ang sabi niya, ano na yan nagpadala na yan ng piler may kinausap na yan. Pero ayaw niyang tumistigot tungkol sa droga. Ang gusto lamang niya sabihin yung tungkol doon sa food catering. Hindi ko alam kung ano yung food catering, baka yung supply ng mga pagkain dyan. Sipin mo, karumal-dumal ang kalagayan, ba't yung mga preso, 50 pesos pala budget niyan. Isang araw. Ano makakain mo ron? Ito, kundi ba naman mga buwang yan, ha? Yan, mag-eye-opener yan. Ha? Na dapat, yung pagkain ng preso, sa kanila na rin ipagawa, yung magtanim. Di ba? Magtayo ng mga poultry. Malawak. Ha? Na nag-aalaga sila rin, para doon ding manggagaling yung kinakain nila. O kaya, magtayo ang gobyerno ng isang facilities na doon manggagaling ang supply ng mga ipalalamon sa mga preso. Maliban sa bigas. O magtanim ng lahat ng klaseng pananim. Tapos may baboy, merong mga manok na aalagaan ang gobyerno. Baka mas makatipid pa eh. Oo. Malaki pa matitipid ng gobyerno eh. At tinuturuan mo pa na mag-harvest itong mga tao ito, magtanim ng kanilang kakainin. Hindi ba? Para hindi ganyang kamiserable yung kanilang kalagayan na ninanakaw pa yun. Minsan pala, yung 50 pesos na yun, hindi lang minsan, kundi hindi naman talaga nagiging 50. Ang 30 na lang yun. Laki ng kinita ni Totoy joke na sa ganyan eh. Mga kaibigan, dyan po sa Bureau of Customs, natawa ako dun sa isinulat ng, may mga periodiko kasi dyan, di ba? Ang balita, ito raw sa Bureau of Customs, pinagbawal na yung ipasok yung mga yan, yung mga weekly. Yung mga pang-custom na dyaryo, ni file doon. Dahil daw sa, meron yatang isang dyaryo dyan na inaakusahan na nagpakalat ng chismis. Ewan ko kung ito yung chismis na nagkabuntisan dyan sa Bureau of Customs. Yung sex scandal na panibago dyan. Ngayon, eto ako, natatawa ako dun sa sinulat nung bilang sagot niya dun sa chismis na kumalat na sila inaakusahan at saka yung pagbabawal sa kanila na ipasok ang dyaryo. Mali ang mga sagot Ano sagot? Ang haba, kilometric Kilometric na, wala pa sa hulog yung sagot niya. Hindi niya ipaniliwanag ang katotohanan. Dapat nagbase kayo sa katotohanan lang. Kaya ganyan ang tingin niya sa mga dyaryo dyan Kahit naman ako, tanungin ninyo mga kaibigan, mga dyaryo dyan talagang minsan hindi naman talagang balita ang laman Kung ano-ano lang sinusulat dyan Pero, ganun pa man, dyaryo yan Ba't mo ipagbabawal yan? Kasi meron tayong batas na walang anumang pwedeng likhaing batas para isuppress mo yung kalayaan sa pamamahayag. Wala kang karapatan. Wala. Kahit sino. Batas nga, walang karapatan, ikaw pa. Tagapagpatupad ka lang ng batas. Tapos sasabihin mo, bawal ang dyaryo. Kahit na pamunas ng puwit yan, o kaya pantakip lang sa ulo yan kapag ka umuulan, wala ka pa rin karapatan na ipagbawal mo yan. Kasi unang-una, hindi naman martial Kaya, sumunod ka rin sa batas kung nagpapatupad ka ng batas. Mali yung
yung pinatutupad na yon ni Commissioner Paildon na bawal. Sino ka? Si Presidente Duterte nga Hindi naman pinagbawal ang media Ha? Wala lang siya pakialam. Kung ayaw nyo sa akin, wag nyo. Di ba? Presidente na yan mga kaibigan. Ano yan? Sibal. Wala na. Wala na. May mga text, meron ba dyan? Ang mga text. Hindi bali yung text, wag lang sex. Kasi yung kay Dilima, ano yun sex yun mga kaibigan. Number 66, yung bahay pala no, number 66. 66. Alam po ninyo yang si Dilima, di ba, nagbibigay ng bahay house and lot yan. May natanong ako Sabi ko kung ikaw ang ibili ni Dilima ng bahay, bigyan ka ng kotse, ano kondisyon? Payag ka ba? Ikaw ipapalit kay Dayan tsaka doon kay Warren. Payagaan niya ako. Kaya lang ako may kondisyon. Ayun ang mabigat. Di ba yung kondisyon? Pagdating dyan sa sex, ang paborito ni Dilima pala dyan, uupuan ka sa muka. Papayag ka ba nun? Yun ang kapalit, uupuan ka sa muka. Ayoko. Umayaw Ha? Mga kaibigan, umayaw siya Dito naman sa Maynila, si Erap, umarte na naman. Ha? Mga kaibigan. Magsasanib puwersa raw yung city government tsaka mga transport group para daw ipahuli at tuluyan na mawalis yung mga kolorom. Gago. Wala kang kasing gago. Nagnanakaw na nga kayo, nangungulektong na nga kayo, walang hiya ka pa rin hanggang ngayon. Nabilanggo ka na't nahatulang ka na't lahat, sinungaling ka pa rin, demonyo ka. Erap, bakit ho? Sinasabi mo yan nandyan lang sa katapat mo lang yung loton. Nang humihimod sa puwit mong siligayang bruha, nasaksakan po ng burik. Ultimong barangay no, Colorum mga kaibigan. Nasa linya si Leti Jimenez ng Las Piñas. Magandang umaga po. Magandang umaga, Kuya Percy. Opo. Ito una kong sasabihin sa'yo muna kasi ilang beses na akong tumatawag baka yung mga tumatawag sa'yo, hindi mo alam, nahihirapan talagang makapasok dyan sa'yo. Kasi I tried... madali yung pumasok kay Dilima, sa akin mahirap tayo. Hindi, biro lang. Hindi, gusto ko lang din sa'yo kasi I tried every day, but buti ngayon nakapasok ako. Okay, this one. Itong sasabihin ko sa'yo, nakikita mo ba ang itsura ni Mamato? Mamabato? Matubato. Ha? Matubato. Mamabato. Hindi ba kamukha niya si Ochoa? Magkamukha silang dalawa ni Ochoa. Hindi buhok. Hindi naman. Mabuti, yung buhok nila, yun lang. And then number 2, itong si Risa Hontiveros, ay parati ang talunan 3 beses na yan na nangandidato pero talo. Nung kumabit siya ngayon, at alam ko noon pa before na sila tatalo, dito sa kanyang kampanya, itong si Drilon, alam ko ano niya si Drilon Now, Kaano? Hindi ko na dapat Hindi yung si Drilon. Sino? Si Llamas. Si Llamas yan. Si Llamas. Alright. Alam ko na yan. Lagi yung talo Ngayon, nanalo si Hontiveros ngayon. Bakit nanalo? Hindi mo napapansin, lagi magkakabit sila ni Dilima. Kung nasa si Dilima, anino siya ni Dilima? Paano pareho nga sila ng problema, yung immorality. Kaya siyempre, birds of the same feather are the same birds. Ayun. Diba? Yun lang naman, Kuya Percy. Ang gusto ko lang, pag ako nagsalitang ganyan alam mo naman lang ibig ko sabihin para ka nga si General Magalong Credible Diba? Yun na lang, Kuya Percy, salamat po. Okay, thank you. Yun, si Mrs. Leti Jimenez. Ngayon, Yung Colorum. Colorum.
You know, palilinis daw ni Erap yung kolorom. Ano naman pumasok sa utak mo? Ito press release ni Dennis, Manggagancho Alcuresa. Puro manggagancho ito eh. Mga kaibigan, ito yung nagwalang hiya ng mahabang panahon, ng panahon ni Atienza. Ginamit nila yung slaughterhouse nang hindi sila nagbabayad ng upa at buwis sa pamahalaan lungsod ng Maynila. Di lalo ngayon, dahil ito nagsagawa ng oplang pandaraya ng eleksyon sa Maynila, diyan sa Tondo, sa Almario. Ito mga, nagsara ng mga presinto ro, wala nakapasok. Ayun, hanggang ngayon, di pa nabibilang yung mga balota ron sa Almario. Ito si Dennis Alcuresa, walang hiya. Ito dapat itukhang ito Yung anak nila kuna, itukhang nyo, yung leader ng mga liga ng mga barangay, dyan sa Maynila. Itukhang nyo yan, yung, ano ba pangalan nung, Philip Lacuna. Yun, itukhang nyo. Ipadrag test nyo yung mga animal na yan, mga kaibigan. Ilang konsyel dyan ang gumagamit ng shabu, ng droga. Alisin mo na si Isko dahil hindi na kasali ngayon yun. Hindi na siya opisyal di ba? Yan, yung asawa ni Hani Lacuna, ipadrag test nyo yan. Gusto nga namin sana ipadrag test si Jude, kaya lang itatago yata para hindi mahalata. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Ito po si Peter Talaslas. Tabayanan po ninyo susunod agad ang programang Kasanggamo ang Langit ni Ray Langit. Ito po naman si Percy Lapid. Babalik po kami bukas sa ganito ring oras at himpilan. Maraming salamat at magandang yumaga! Dennis Droga Alcuresa. Ang sangkaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong
pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Group Incorporated. This is 8 Tri TV. Ito ang himpilan ng